Guys, magandang araw po sa inyong lahat. So, nakita naman po tayo muli dito sa ating channel. Maraming salamat sa lahat ng aking mga subscriber, sa aking mga viewers, sa patuloy niyong panonood sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat, guys. God bless po sa inyo. Ang gagawin po natin ngayon ay kabit po tayo ng tinatawag na doorknob. May inasimbol tayo dito, guys, na pintuan. Gamit natin ang 1/3/4x4 na framing. Ang gagawin natin, kagabitan natin ang doorknob, guys. Guys, ito yung inasimbol natin na 1/3/4x4 na rectangular tube. Ayan, guys. So, nakabuo na siya. Yung kabuuan niyang pintuan. Bali, ang gagawin natin, kulang pa to siya, guys, ng snap-on. Snap-on base with cover. Kulang pa to siya ng snap-on. Ang gagawin natin, kagabitan muna natin ng doorknob. Bali, guys, yung kabit ng doorknob, kasi ito pinatayo ko, guys, para mas lalo nyong maintindihan. Yung sukat ng doorknob, guys, galing dito sa baba, sumukat kayo ng 1 meter or 100 cm. Yun yung pinaka-standard. Galing sa baba, guys. Yan, galing rito, sumukat kayo ng 100 cm or 1 meter. Pero bali, ang ginawa ko dito, kasi hindi naman ganong kahaba tong pintuan natin, medyo maiksi lang naman siya. Ang ginawa ko, guys, kung ano yung haba ng pintuan natin, sinintruhan ko lang. Hindi ko na sa ginuhitan pa ng galing sa baba na 1 meter, kasi maiksi mo lang tong pinto natin. So kung ano yung haba niya, guys, yan, kung ano yung haba ng pinto natin, bali, sinintruhan ko lang, guys. At doon tayo magbubutas para sa doorknob. So ito, guys, ginuhitan ko na. Ito na yung pinakasentro ng guhit natin, kung ano yung haba ng pintuan natin, guys. So bali, sinintruhan ko lang para mas maganda siyang tingnan, kasi may iksi nga lang tong pintuan natin. Sinintruhan ko lang, guys, kung ano yung sentro niya. So ito yung pinakaguhit niya, guys. Ito na yung pinakasentro niya. Iniskwala ko, paikot po yan, back to back, para talagang tuwid yung guhit natin. Ngayon, ang gagawin natin, yung sukat naman, guys, yung sukat naman na kukunin natin, galing dito sa gilid, galing dito, guys, sumukat kayo ng 6 cm. Galing nito, guys, 6 cm or 2/3 sa inches. Ito, guys, galing dito sa gilid, 6 cm ang kukunin natin. 3 inches yung ginagamit ko. 2/3, guys, ang guhit natin. Ganon din sa kabila. Baliktarin natin. Butas. So ayan, binaliktad ko, guys. Ganon din, galing dito sa pinakagilid, 2/3 ang guhit natin. So ayan, 2/3. Ginuhitan natin ng pagganon yung sentro ng ating haba ng pintuan. Tapos gumuhit tayo dito, 2/3. Yun yung pinakabutas natin, guys. Butasan natin ng 1/8 drill bit. Baliktarin natin.
Ayan po guys, nakabutas na. Bale, ito yung doorknob natin. Ito yung mga accessories niya, yawi, at saka panundot dito guys, pagbukas ng doorknob. Yung doorknob natin guys, ito may yawihan siya. May dalawang klase kasing doorknob guys. Yung isa, ditornilyo dito sa bandang loob. Ito kasi, disalpak lang, kaya wala siyang tornilyo. Kung makikita nyo itong butas na to, meron siyang maliit na pin. May isusundot dyan guys. Ito yung yawi niya. So ito yung pinaka-pin, sundutin lang natin itong pinaka-pin kasi lulubog to pag sinundot, saka natin huhugutin. Kasi pag hindi natin to sinundot, hindi natin mailubog, hindi siya mahuhugot. Ayan. Tanggal na po. Yung sukat naman dito guys sa pinakabilog na papasok natin to, yung ibang mga doorknob mayroon siyang manual kung gaano kalaki yung butas na ibubutas natin. Gagawin nating butas. May manual siya. Ito kasi wala siyang manual guys. Ito drawing lang. May manual yung iba at saka may sukat na rin kung gaano kalaki yung bilog na ibubutas natin. Pero ito wala siyang manual, kaya sukatin lang natin. Ito yung susukatin natin guys kasi ito man pinaka-importante na maipasok natin sa butas. Simple lang, iakma lang yung metro natin. Tsansyahin lang natin guys. Sukatin ng pagkano itong bilog niya. Tsansyahin lang natin. So makikita nyo naman siguro. Ayun guys, kung titingnan natin, nasa mga 238 siya guys. Tamang-tama na, hindi siya masakip, hindi rin siya luluwag. So tamang-tama lang siya. 238 yung pinakabilog na butas natin. Naputasan na natin ang 1/8. Ang gagawin natin, dahil wala tayong pang hulso, kukuha tayo ng kapirasong aluminum. Wala tayong hulso. Gagawa natin ito ng paraan guys. Ulitin ko, ang gagawin natin ng butas dito, yung laki niya 238. 238 yung pinakabilog niya guys. Bali, ang gagawin natin, yung 238, i-divide ito sa dalawa, magiging 1/316 siya guys. Kaya guguhit tayo dito sa kapirasong aluminum ng 1/316. 1/316 yung iguguhit natin. So ayan, yung guhit natin 1/316. Butasan natin ito ng 1/8 drill bit. Yung guhit natin guys. Ayan, nabutas na. Ito yung gagawin natin guys na circular. Nabutasan na natin ng 1/8 na drill bit. Lagay natin to. Ayan. Ito yung pinaka-circular natin guys. Ayan. Kaya pag sinukat natin yung kabuang bilog niya guys, and 238 po siya. Likas na. Ngayon, balik na rin natin. Ganon din yung proseso natin guys. Lagay din natin ito. Okay. Nabilogan na natin. Gagawin natin, butasan na.
Yung pagbubutas natin dito guys, huwag natin itong tatamaan, itong guhit natin. Kasi pag tinamaan yung guhit natin, pag lalabas tayo sa guhit, may tendency na luluwag yung butas natin. Dito tayo lagi sa loob. Pag masikip naman, walang problema, kikila natin. Yung pagbari na natin guys, huwag natin tatamaan itong butas. Dito lang tayo lagi sa loob ng guhit guys. Wala tayong holso guys, kaya mano-mano. Ay, just ganyan. Wala. Mano-mano tayo guys, di wala tayong holso. Yun ang sinasabi, pag may tiyaga, may nilalaga. So ayun guys, nabutas na natin. Ang gagawin natin, kikilan natin ito maya-maya. Balik ta rin muna natin ito guys. Ayan, balik ta rin muna natin. Ganon pa rin guys, yung gagawin natin guys. Yung butas natin, huwag natin itatama. Yung balina natin, huwag natin itatama sa guhit. Dito tayo lagi sa loob ng guhit. Nagkuhan ka, di ba? Pwede mag-hinges ato? Hinges ba? Ay, 1/3 mo na yun eh. Ha? 1/3. Ay, 1/3. Palit lagi ko. Ay, pwede na. Oh, kumila nila ko ko. Kaya, GR. GR, problema na to, GR. Wala 1/2 baligya sa AS o sa toker. Ito me, nadugay ni. Ang naset ni mukate, kung saan to. Gisa'yo po rin mo pagkate ng 1 Paano pagsayo ka to kay... Ayun guys, nabutas na natin. Ang gagawin natin, kikilan natin tong gilid. Guys, naibutas na natin tong lagayan natin ang doorknob. Ang gagawin natin, dito naman tayo magbubutas guys. Bale, itong guhit na to, kung makita nyo, isisinto lang din natin yung butas natin dito guys. Sukatin natin to.
Ito. Itong pinakapin ng doorknob natin, sukatin natin to kung anong sukat. So bale guys, yung magiging sukat niya 3/4 po guys. 3/4 inches yung magiging sukat ng butas natin. Isintro lang na natin dito sa pinakaguhit natin guys. So 3/4 sukat tayo ng bali guys, yung lapa dito 1/3 siya. So sintro natin, kukunin natin yung 7/8 na sukat. So ito yun, 7/8 na sukat. Nakasintro siya sa aluminum. Gawin natin ulit dahil wala tayong pahulso. Kuha tayo ng pirasong aluminum, guhitan natin guys. 3/4 yung pinakabutas niya. Bali, guguhit tayo ng 3/8. So ayan, nakaguhit siya guys. Galing ito hanggang dito 3/8 inch. Tasan natin ulit ng 1/8 drill bit. Ito yung gagawin natin circular. Okay guys, nabilog na. Ang gagawin natin, butasan natin. Ito na sige ko yung vlog kay libre bensin ko. Uy, ang bayan sa pila. Ha? Ang bayan. Guys, nakabit na natin tong pin ng ating doorknob. Bale, itong kanal na to guys, kung makikita nyo, ito at saka ito kabilaan, ipapasok lang natin dito guys. Dito, isusuot natin dito guys.
itong kanal na to. Bali pagka nasuot yung dalawang ano natin dito sa kabila, yung parang pin dito sa gilid, hindi na yun mahugot guys. So ayan. Ayan, kung makikita nyo guys, gumagalaw-galaw na yung pinakapin ng ating doorknob. Ibig sabihin, yung pinakita ko sa inyo na may butas, nasuot na yung pin ng doorknob natin. Ayan. Ang gawin natin guys, lagay natin tong cover nya. Ito, tanggalin natin to. Sikwatin natin to ng flat screw. Ito yung pinaka-cover sa loob. Yan. Lagay natin to dito guys. Mayroon siya ditong dalawang butas para sa tornilyo. Lagyan natin to ng tornilyo. Para ma-fix yan na hindi siya gumagalaw-galaw. Bali, ito yung tornilyo na guys. Ayan. Lagay naman natin tong isang tornilyo guys. Tulaw, anak mo kusan. Guys, nailagay na natin tong cover niya dito sa loob. Nailagay na natin tong dalawang tornilyo. Bali guys, ito dapat higpitan natin to guys kasi trader to eh. Higpitan natin to siya, hinigpitan ko na. Yan, ikotin lang natin to kasi trader nga to para humigpit siya guys na hindi to isa magalaw-galaw. Lagay din natin to. Naka-cover dito sa labas. Salpak lang natin guys, kagat.
So ayun guys, ilagay na natin. Then ito guys, panghuli, itong hawakan niya, salpak natin guys. Mayroon to siyang guide dito guys. Itong may dalawang parang butas dito. Dito natin isintro dito sa pinaka-karga niya ating sinundot. So ayan guys, salpak na natin. So ayan guys. Bale, ito yung pangloob niya, andito yung lock. Ayan, andito yung lock. Pagka nilock natin to, hindi itong panlabas hindi na siya naiikot. Pag tinanggal natin tong lock, so syempre naiikot yung labas guys kasi hindi siya nakalock. So okay na po. Tapos na natin kinambit yung ating doorknob. Ayan. Ayan guys. So itong medyo may makita siyang awang. Ilagyan na lang natin to ng sealant. So ganun lang po guys yung pagkabit ng doorknob natin. Ayan. Ngayon kung may katanungan kayo, magtanong po lamang kayo guys para maliwanagan po kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyo guys.